Dami pa rin mga tao dito, guys. Malalaman mo ba? Daming mga pulis. Ayan, guys, oh. Bila. Pulis na deploy dito. Ito rin sa kabila. Antay ay mga Marcos. Bakit? Mas di ba sila basta magkakaroon din hindi na mag-realize yung buong mahirap. Lagi na lang narinig corruption. So ibang Luzon, sir, na kahit lang bayan kahit ano, hindi na yung vaccination. Mag-aalay na sa hindi namin para makakulay na ba? May picture na ako. Sa mga media dyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Luis Mastabigo at ni Speaker Juarez. Sa mga sa representative, parking, media parking, si Mr. Corbin Manahan ay ginatira namin ng paper bag. Kain ba? Si Mr. Ryan Papaco, AR Nagisuarlen, doon din mismo sa media parking. At yung media parking ngayon, minsan nakapang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagdi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa sa warden. May signal na? Pero kung gagawin ko, lahat nyo yung nakulit ko ng... Sige, doon binigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng BR na yan sa akin, BR ni Kong Saldi, na Chris, mantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, pirang laman sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, kaya kanina, grabing pagigipit, unconstitutional talaga. Kami sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo dito sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po sir, maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo, nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Putlos. Dahil nagtamtam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ang malaking utak na ng Estado yun. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang ginagad eh. Ganun pa ang nagsabi rin. Gawa-gawa ko na naman tayo at binigyan ko raw siya ng pera. Isipin-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga. Ano yun? Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kaya dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-maliit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamad ng mali-maliit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
Sir, may dagdag pa ka, sir. Ako sir, kung meron akong 5 billion na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir, bakit pa ako maglalaan? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa ospital. Sabi ko nakakaya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kahit huwag din sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit ang dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po sir, maraming salamat. Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa magitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor, idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagdi-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya noong araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tandaan ko. 52 na malita po. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung nakasama noon kasi pares po kami na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang gumawa niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po natin malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, meron pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yun ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at saka si Paul Estrada, which is kasama po namin noong time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628 noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyo. Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV.
So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayun po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po na doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Willian at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yan, mga April po yan, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito, kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So, that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So, tanggapin nyo yung aming pakikiramay. And, you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi ko. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger,
alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga May signal na. May signal ano na. tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkukos yan ng paranoia at saka ng mga Meron na. hallucinations na yan ang problema sa shabu. Sa aming distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, kung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. Saan ka makakita na ira-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adopted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng